Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers sa YouTube channel at maging sa aking TikTok account na Buenolo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay pangalawang vlog na natin sa araw na to. Bihira tayong mag-vlog ng dalawang beses sa loob ng isang araw. Kadalasan nga ay every other day tayong nagbablog, pero I find it necessary na mag-vlog for the second time for this day kasi kaninang umaga ay pinag-usapan natin ang isang seryosong usapin tungkol kay First Lady Liza Marcos na kung saan idanadawit ang kanyang pangalan sa pagkamatay ng isang kilalang negosyante na nagngangalang Paulo Tantoco. Si Paulo Tantoco po ay isang kilalang negosyante, miyembro ng pamilyang Tantoco family na nagmamay-ari ng Rustan Corporation. Kaninang umaga habang tayo ay nanonood ng press conference ni Yusek Attorney Claire Castro, ay narinig natin na pinabulaanan ni Yusek Claire Castro ang mga pahayag mula sa oposisyon na nagsasabing naroroon si First Lady Liza Marcos sa lugar na kung saan natagpuang patay si Paulo Tantoco sa kanyang hotel room noong March 8, 2025. Ayon po kay Yusek Claire Castro, may malinaw na alibay si First Lady Liza Marcos para sa kanyang kinaroroonan noong March 8, 2025 na tiyak na nagpapatunay na malayo siya sa pinangyarihan ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kitang-kita at napatunayan kaninang umaga ni Jose Claire Castro na dumalo si First Lady sa isang opisyal na kaganapan sa petsang yon. At upang patunayan to, nagpakita siya ng mga retrato na may petsa na kung saan kasama pa nga niya si Tourism Secretary Cristina Frasco. Direktang pinasisinungalingan ng kumpirmasyong ito ang fake news na ikinakalat ng mga grupo ng oposisyon na nagpapahiwatig ng pagkakasangkot o presensya ng ating unang ginang sa oras ng malungkot na pagpanaw ni Paulo Tantoco. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing mahalagang aral para sa mga oposisyon, lalong-lalo na yung nagpapanggap doon ng mga journalist o umaaktong journalist pero mukhang hindi naman journalist sapagkat hindi sumusunod sa alituntunin ng isang journalist o manunulat. No, mukhang may pinariringgan siya ditong mga tao na basta-basta na lamang nagbabalita, nagpapakalat ng mga fake news. So kasi dito dapat maging maingat tayong lahat, no? Hindi lang yung mga journalist, hindi lang yung mga naghahatid ng mga balita dito sa social media o yung mga tinatawag nating vloggers. Tayo po ay dapat maging lubhang maingat at suriin ang mga impormasyon bago to ikalat, lalo na kung ito ay walang konkretong legal na batayan o suportang factual. Ang pagkakalat kasi ng mga hindi beripikadong balita ay hindi labang nakakapaglinlang sa taong bayan, sa publiko. Ito ay nakakasira no sa ating lipunan, sa integridad ng pamahalaan, sa integridad ng politika na nadudungisan tuloy, no? Yung kanilang mga reputasyon, lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa ating bayan at may kinalaman sa mga opisyales ng ating pamahalaan. So, ang moral lesson of the story is that huwag basta-basta nagpapakalat ng balita kung hindi nyo muna ito sinusuri at pinag-aaralan at tingnan kung may legal na basihan ang inyong ibinabalita. At dito din sa vlog na to ay sasabihin ko na kanina kasi sabi ko ang pinaka best thing to do on the part of the First Lady is to use the defense of alibi.
Yung defense of alibay kaninang umaga ay aking ipinaliwanag na kung saan ipapakita mo sa mga nag-aakusa sa'yo na ikaw ay wala doon sa lugar ng isang pinangyarihan ng krimen. At ito ay mapapatunayan mo kung meron kang mga dokumento na that will demonstrate the fact that you are in another place attending something like an event na pinakita ni Yusek Claire Castro kaninang umaga sa press conference. At ang kaya nga lang mga sabi ko kaninang umaga ay ipakita yung records ng immigration because that is one thing that is na magpapakita na talagang wala siya doon sa lugar na pinangyarihan ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Pero it's almost the same thing, no? Pinakita kaninang umaga ni Yusek Attorney Claire Castro na wala doon sa pinangyarihan ng pagkamatay si First Lady Marcos na kung saan natagpuang walang buhay si Paulo Tantoco sa isang hotel room sa Amerika. So yan po yung defense of alibi. So sana po nalinawan kayo at natapos din, no? Sana tapos na kasi alam natin itong mga DD shit hindi tumitigil to sa mga walang kwentang pag-aakusa sa ating administrasyon. At sana naman ay mag-isip-isip tayo, no, na kahit konti na kapag walang basihan, wag may balita, no? At maging doon sa ating mga vloggers ay dapat tumigil sa pagbabalita kung walang basihan, no? At yung paglalahad o pagpapakita ng mga police report na pineke ay hindi magandang halimbawa yan sapagkat ang ating social media ay accessible sa ating mga kabataan. Pag nakikita nila na ganyan lang pala kadali mameke ng mga dokumento at ipakikita mo sa taong bayan, hindi po magandang ehemplo yan. Lalong-lalo na kung nagpapakita ng mga dokumento ay dating naglingkod sa ating pamahalaan o mga taong may aral, pero ngayon mukhang wala nang pinag-aralan. Okay, so hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.